Magandang araw mga kaalaman na hinog. Pamilyar ba kayo sa eksenang ito? Mainit ang panahon. Pawis na pawis ka pa uwi galing sa trabaho o sa labas. At ang gusto mo lang gawin ay tumayo sa ilalim ng malamig na shower. Pero bago pa man tumama ang tubig sa balat mo, maririnig mo ang boses ng ibang nanay o lola na sumisigaw, "Hoy, gabi na, bawal maligo!" Oras na para sagutin ito. Ito ang 10 paliwanag kung ang pagligo ba sa gabi ay mabuti o masama. Pang-una sa ating listahan, ang paniniwala, baka ka mapasma. Nako, kakatapos mo lang mamalantya, huwag kang magbasa. Kakatapos mo lang magbuhat, huwag kang maliligo, mapapasma ka. Ito ang numero 1 babala. Ang pasma daw ay may mga simptomas tulad ng panginginig ng kamay, pamamanhid at pananakit ng mga ugat. Ang problema, kung pupunta ka sa isang doktor at sasabihin mong may pasma ka, mapapakamot lang siya sa ulo. Dahil sa buong mundo ng medisina, ang sakit na ito ay hindi kinikilala. Ito ay isang folk illness, isang sakit na nakabase sa eksperyensya at paniniwala ng ating mga ninuno, ngunit walang katumbas na scientific diagnosis. Ang payo ko, unawain natin kung ano talaga ang nangyayari. Ang mga sintomas na sinasabing pasma ay maaaring resulta ng sobrang pagkapagod ng kalamnan, muscle fatigue, pagbaba ng blood sugar o dehydration. Ang mahalaga, laging magpahinga muna ng 30 minutos hanggang 1 oras pagkatapos ng anumang mabigat na gawain, physical man o mental. Hayaang bumalik muna sa normal ang temperatura ng iyong katawan. Hindi ang tubig sa gabi ang kalaban. Ang kalaban ay ang biglaang pagbabago ng kondisyon ng iyong katawan. Pangalawa sa ating listahan, ang paniniwala. Nagdudulot ito ng rayuma o arthritis. Kaya ka nirarayuma kasi noong kabataan mo, laba ka ng laba, ligo ka ng ligo sa gabi. Ikinokonekta natin ang lamig ng tubig sa pananakit at pamamaga ng mga kasukasukan. Ang problema, ito po ay isang malaking kasinungalingan o myth na matagal nang dapat ibasura. Ang rayuma o arthritis ay isang komplikadong sakit. Mayroong rheumatoid arthritis na isang autoimmune disorder na kung saan inaatake ng sarili mong katawan ng iyong mga kasukasuan. Meron ding osteoarthritis na sanhi ng pagkasira ng cartilage dahil sa edad o sobrang paggamit. Ang sanhi nito ay genetic, pamumuhay at edad. Wala pong itong direktang koneksyon sa dalas ng pagligo, umaga man, tanghali o gabi. Ang payo ko, alamin ang pagkakaiba. Ang lamig ay maaaring magpalala ng pakiramdam ng sakit sa mga taong may rayuma na. Dahil pinapanigas nito ang mga kalamnan, ngunit hindi ito ang sanhi. Kung may rayuma ka, ang pagligo ng maligamgam na tubig sa gabi ay makakatulong pang i-relax ang iyong mga kasukasuan at mabawasan ang paninigas sa umaga. Pangatlo sa ating listahan, ang paniniwala. Maaari kang magkapulmonya. Ito ay isa sa pinakamatinding pananakot, lalo na sa mga bata. Huwag kang maligo sa gabi kapag napawisan ka, mapapasukan ng lamig ang likod mo, at magkakapulmonya ka. Ang problema, ang pulmonya o pneumonia ay isang seryosong impeksyon sa baga na dulot ng bakterya, virus o fungi. Nakukuha ito kapag nalanghap mo ang mga mikrobyong ito sa hangin o sa droplets na galing sa pag-uubo ng taong may sakit. Hindi po ito nakukuha sa tubig ng gripo na tumatama sa iyong balat. Isipin mo, kung totoo ito, dapat lahat ng swimmers o mangingisda ay may pulmonya na. Ang payo ko, alamin ang tunay na kalaban. Ang tunay na kalaban ay ang mahihinang resistensya. Kung ikaw ay may mataas na lagnat, trangkaso o ubot sipon na, mas mabuting punasan na lang ang katawan gamit ang bimpo para ang enerhiya ng iyong katawan ay magamit sa paglaban sa infeksyon at hindi sa pag-a-adjust sa temperatura ng tubig. Ngunit para sa isang malusog na tao, ang pagligo sa gabi ay hindi sanhi ng pulmonya. Pang-apat sa ating listahan, ang paniniwala. Maaari kang magka-stroke o alta presyon. Ito ang pinakakinatatakutan ng marami, lalo na nga sa mga senior citizens. Ang biglaang buhos daw ng malamig na tubig sa ulo ay maaaring pataasin ang presyon ng dugo, maging sanhi ng pagputok ng ugat sa utak o atake sa puso. Ang problema, may kaunting basehan ang takot na ito pero mali ang tinuturong salarin. Ang panganib ay wala sa oras, gabi, kundi sa paraan ng pagligo. Ang biglaang buhos ng malamig na tubig sa ulo o sa dibdib kahit sa umaga pa yan ay nagbibigay ng vasomotor shock sa katawan. Bigla nitong pinipiga ang mga daluyan ng dugo na siyang nagpapataas ng presyon para lang mapadaloy ang dugo at pinapabilis nito ang tibok ng puso. Para sa taong may sakit sa puso, ito ay delikado. Ang payo ko, isa puso ang tamang paraan. Huwag na huwag magbuhos agad sa ulo o dibdib. Palaging magsimula sa paa, dahan-dahang paakyat sa mga binti, sa tiyan, sa katawan, sa mga braso, sa batok at huli sa lahat, ang ulo. Sa paraang ito, para mong binibigyan ng warning ang iyong katawan at nabibigyan ito ng oras na masanay sa temperatura ng tubig.
Panglima sa ating listahan, ang paniniwala nakakasanay sa pandalabo ng mata. Huwag maligo sa gabi, baka ka mabaliw. O, kaya lumalabo yung mata mo eh. Ito ay mga extreme na paniniwala. Siyempre, wala naman talagang medikal na ebidensya na nag-uugnay sa pagligo sa gabi, sa permanenteng paglabo ng paningin o sa mga problema sa pag-iisip. Ang problema, ito ay isang paniniwalang naipasa lang sa saling-saling lahi dahil sa takot at kakulangan sa paliwanag. Ang payo ko, ang panlalabo ng mata ay maaaring sanhi ng pagod, stress, pagbabad sa gadgets o mas seryoso, mga kondisyon tulad ng glaucoma, katarata o diabetes. Mas mabuti mang patingin sa espesyalista sa mata kesa isiling sa iyong pagligo. Ang kalusugan naman ng pag-iisip ay isang mas makomplikadong usapin. Baka naman po, bilang maliit na tulong nyo na rin po, kahit like lang po dito sa video at subscribe, okay na po. Maraming salamat po. Pang-anim sa ating listahan, ang katotohanan, nakakatulong sa mas mahimbing na pagtulog. Hindi ka makatulog, pabiling-biling sa kama dahil sa init at lagkit ng pakiramdam? Ang problema, hindi mo inihahanda ang iyong katawan para sa pagpapahinga. Dala-dala mo yung stress at init ng buong araw sa iyong paghiga. Ang payo ho, subukan mong maligo ng maligamgam, hindi mainit, na tubig 1 hanggang 2 oras bago matulog. Pagkatapos maligo, natural na bababa ang temperatura ng iyong katawan. Ang pagbaba na ito ng temperatura ang siyang nagbibigay ng hudya sa iyong utak na oras na para mag-produce ng melatonin, ang sleep hormone. Pampito sa ating listahan, ang katotohanan, nakaka-relax ng naninigas ng mga kalumnan, muscles. Sumasakit ba ang iyong likod, batok at mga binti pagkatapos ng isang mahabang araw ng trabaho o pag-aalaga ng mga apo? Ang problema, dinadala mo yung paninigas sa iyong pagtulog, kaya pagising mo, masakit pa rin ang iyong katawan. Ang payo ko, ang maligamgam na tubig ay isang natural muscle relaxant. Tinutulungan nito na pabuti ang daloy ng dugo sa iyong mga kalamnan na siyang nagbabawas ng sakit at paninigas, para ito naking isang free hydrotherapy sa sarili mong banyo. Pang-8 sa ating listahan at ang katotohanan, nakakabuti sa kalinisan at kalusugan ng balat. Sa buong araw, ang iyong balat ay nakakakolekta ng dumi, alikabok, pawis at bakterya. Kung hindi mo ito hinuhugasan bago matulog, lahat ng iyon ay ililipat mo sa iyong unan at kumot. Ang problema, ito ay maaaring maging sanhi ng mga problema sa balat tulad ng tagiawat, pangangati at mga impeksyon. Ang payo ko, ang pagligo sa gabi ay hindi lang para sa preskong pakiramdam. Ito ay para sa kalinisan. Tinitiyak nitong nalinis ka bago ka humiga sa iyong banyo, na siyang nag-aalis ng mga irritants na maaaring makasama sa iyo at sa iyong balat habang tumutulog. Pang-9 sa ating listahan, ang katotohanang pambabawas ng stress at pagkakabalisa. Pagod din na ang iyong isip, puno ng alalahanin mula sa trabaho, pamilya o pera. Ang problema, kung hindi mo ito bibitawan bago matulog, maaaring itong mauwi sa pagkakabalisa o anxiety. Ang payo ko, gamitin mo ang oras ng pagligo sa gabi bilang isang meditation o paraan ng pagpapatinibing. Ang pag-focus sa agos ng tubig at sa pakiramdam ng kalinisan ay isang paraan para ihiwalay ang iyong sarili sa mga problema ng maghapon. Nagbibigay ito ng ilang minutong kapayapaan na kailangan ng iyong isip para mag-reset. At ang pang-10, ang buod ng lahat, ang oras ay hindi mahalaga. Ang temperatura at paraan ang susi. Ang pinakamalaking tanong, mabuti ba o masama? Ang problema, mali ang tanong. Hindi dapat nakatuon sa oras. Ang tunay na tanong ay, paano ba dapat maligo anuman ang oras? Ang payo ko, tandaan ito. Ang pagligo sa gabi, kapag ginawa ng tama, ay lubusang mabuti at nakakapagpalusog. Ang tama ay nangangahulugang, una, gumamit ng maligamgam na tubig, hindi sobrang init o sobrang lamig. Pangalawa, magpahinga muna kung galing sa mabigat na gawain. At pangatlo, laging simulan ang pagbuhos ng tubig mula sa paa, paakyat. Kaya sa susunod na may magsabi sa iyong bawal maligo sa gabi, ngitian mo lang sila at sabing, mas bawal po ang matulog ng marumi, masama ang pakiramdam at kulang sa pahinga. Maraming salamat po at naway maging mahimbing ang inyong mga gabi. God bless.